Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo nating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 1 March 2024. Nandito na tayo sa Aklat ng Awit, chapter 67. Mabilisang basa lang guys para matapos agad tayo dito. Awit ng pagpapasalamat, isang awit na kinatha o pang-awitin ng punong mga awit sa saliw ng mga instrumentong may kwerdas. Awit Chapter 67 verse 1, O Diyos, pagpalain kami't kahabagan kami Panginoon, iyong kaawaan sila. Verse 2, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Verse 3, purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Verse 4, naway purihin ka ng mga nilikha pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa sila. Verse 5, purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Verse 6, nag-aning mabuti. Anong nag-aning? Nag-aning. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Ibig sabihin guys, abundance. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Abundance ng pag-aani yan. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Verse 7, magpatuloy nawa iyong pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bansa. Awit chapter 68, pambansang awit ng pagtatagumpay. Awit na kata ni David upang awitin ng punong mga awit. Naku, mahaba-haba ito. Hanggang verse 35. Awit chapter 68 verse 1. Magbangon ka, O Diyos, kaaway ay pangalatin. At ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Verse 2. Kung paanong yaong usok tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papaalisin. At kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Verse 3, ngunit lahat magagalak matutuwa ang matuwid sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Anong malirip guys? Galak nila'y di malirip. Verse 4, awitan natin ang Diyos, purihin ang kanyang ngalan, maghanda ng isang landas upang kanyang maraanan, ang pangalan niyang Yahweh magalak na papurihan. Verse 5, ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilas ang galang ng mga balo. Verse 6, may tahanan siyang laan sa sinumang naglulungkot, ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod, samantalang ang tirahan ng Suael ay malungkot. Awit chapter 68 verse 7, Diyos ng ang iyong mga lingkod, samahan sa paglalakbay sa pagbagta sa malawak na lupaing mga ilang sila. Verse 8, ang lupa ay nayayanig, bumubuhos pati ulan. Ganito ang nangyayari kapag ikay dumaratal, maging ang bundok ng Sinai nayanig din sa pagdating nang dumating na si Yahweh, itong Diyos ng Israel. Verse 9, dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak, lupain mong natuyo na nariwa at umunlad. Awit chapter 68 verse 10, at doon mo pinatira iyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay sa pagpapalay pinuspos. Verse 11, may utos na pinalabas na si Yahweh ang nagbigay, ang nagdala ng balita ay babaeng karamihan. Verse 12, ang balitang sinasabi ng dahil sa takot, mga harit hukbo nila'y tumataka sa labanan, kaya ang mga babae na ang nagparti ng samsam. Verse 13, para silang kalapati, nararamtan noong pilak, parang gintong kumikinang kapag gumalaw yaong pakpak. Bakit mayroong sa kulungan ng tupa na pasadlak? Verse 14, mga haring nagsitakas pagsapit ng bundok sa Zalmon, ang yelo ay pinapatak ni Yahweh sa dakong iyon. Verse 15, o kay laki. Guys, yung mga binabanggit ditong lugar, sa imagination lang natin kasi hindi naman natin nararating yan. Ulitin ko yung verse 14. Mga haring nagsitakas pagsapit ng bundok Zalmon, ang yelo ay pinapatak ni Yahweh sa dakong iyon. Verse 15, o kay laki niyong bundok, yaong bundok nitong Bashan, ito'y bundok na kay raming taluktok na tinataglay.
Verse 16, sa taluktok mong mataas, bakit kinukutya, wari yaong bundok na maliit na ang Diyos ang pumili, doon siya mananahan upang doon mamalagi. Verse 17, ang kasamay libo-libong matitibay na sasakyan galing Sinai, si Yahweh ay darating sa dakong banal. Verse 18, at sa dakong matataas doon siya nagpupunta, umaahon siya roon, mga bihag ang kasama. Kaloob mang nagbubuhat sa tauhang nag-aalsa, tinatanggap ng Panginoong Yahweh na doon na tumira. Verse 19, purihin ng Panginoon ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Sila. Verse 20, ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas, si Yahweh ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatay, hinanghango tayo agad. Verse 21, mga ulo na kaaway ay babasagin ng Diyos kapag sila ay nagpilit sa kanilang gawang buktot. Verse 22, si Yahweh ang nagsalita, ibabalik ko sa iyo kaaway na nasa Basyan, hahanguin ko nga sila sa gitna ng karagatan. Verse 23, upang kayo magtampisaw sa dugo na bubuhos, sa dugo nilang yaon pati aso ay hihimod. Verse 24, mamamasdan ng marami ang lakad mong matagumpay pagpasok ng Diyos kung hari sa may dako niyang banal. Awit chapter 68 verse 25, sabi ko sa iyo mahaba to eh. Awit chapter 68 verse 25, sa unahay umaawit tumutugtog, sa hulihan sa gitna nagtatamborin ang babaeng karamihan. Verse 26, ang Diyos ay papurihan kung magtipong sama-sama buong lahi ng Israel, papurihan ninyo siya. Verse 27, yaong lahi ni Benjamin maliit may nangunguna, kasunod ay mga puno at pulutong nitong Juda, mga puno ng Zebulun at Naphtali kasunod na. Verse 28, sana iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Verse 29, magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari doon naghandog sa iyo. Verse 30, pagwikaan mo ang hayop ang mailap na Ehipto, sabihan ang mga bansang parang turong may bisiro hanggang sila ay sumuko, maghandog ng pilak sa iyo, ang lahat ng maibigan sa digma ay ikalat mo. Verse 31, mula roon sa Ehipto, mga sugo ay darating, ang Ethiopia ay daopalad na sa Diyos dadalangin. Verse 32, umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian, awitin ang pagpupurit sa si Yahweh ay papurihan sila. Verse 32, purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan, mula ro'y maririnig ang malakas niyang sigaw. Verse 34, ipahayag ng bala na taglay niyang kalakasan, siya hari ng Israel, maghahari siyang tunay, yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Verse 35, awit chapter 68 verse 35 guys. Last verse na ito ng chapter 68. Awit chapter 68 verse 35, kahanga-hanga ang Diyos sa santuaryo niyang banal, siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Ang Diyos ay papurihan. Tingnan ko lang kung mahaba pa itong anuhan. Mahaba rin yung chapter 69 guys, bukas na ito. At sasakit na naman lalamunan ko pagka sobrang tagal natin magbasa. Bye everyone. God bless.